University. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tuluyan nang hindi mapapakinabangan ang ilang struktura sa Davao Oriental. Kasunod ng dalawang malakas na lindol na tumama roon itong Biyernes. Kabilang dyan ang isang parokya sa bayan ng Manay, gayon din ang isang paaralan na hindi na magagamit ng mahigit 1,000 estudyante. At mga kapuso, kabila nga ang mga tumambad na pinsala ng pagyanig ng maglibot ako rito sa bayan po ng Manay na itinuturing na ground zero ng lindol. Marami po akong nakausap na nawalan ng tirahan. Hudyat ang pagtakbo ng mga estudyante palabas ng kani-kanilang silid sa Manay National High School sa Davao Oriental sa idinulot na pagyanig ng magnitude 7.4 na lindol sa probinsya nitong Biyernes. May mga estudyante pang nagtakbuhan papasok ng classroom pero kalaunay naglabasan din. Sa lakas ng lindol, nagbuwala na ang mga computer at ibang gamit sa laboratory. Sa isa pang silid, may mga estudyanteng nag-duck, cover and hold pero kumaripas din ang takbo paalis, sabay ng isa-isang pagbagsak ng mga gamit sa loob. Ang mga tao sa gymnasium ng eskwelahan, kitang-kitang nagpulasan ng maramdaman ng malakas na pagyanig. Ang pinsalang iniwan ng lindol sa eskwelahan, mababakas sa nasira nitong istruktura. Ito ang Manay National High School. Isa po sa mga napinsala ng malakas na pagyanig noong isang linggo. Ito po ang itsura ng pasilyo, pati ang loob ng mga classroom. Mga kapuso, makikitang naiwan pa ang mga gamit ng mga estudyante sa loob na sinasabing naglabasan ng maganap ang lindol pasado alas 9 ng umaga noong isang linggo. Mahigit 1,300 na mga mag-aaral ang hindi nakakapasok ngayon dahil po yung mismong gusali na ito, kung nasaan naroon ang aming drone camera, kailangan daw sumailalim sa retrofitting. Pansamantala mga kapuso, ito munang gusali sa aking likuran ang gagamitin ng mga estudyante para makapag-klase. Huwag lamang maapektuhan ang kanilang pagpasok sa eskwelahan. Request na lang kami ng yung MDRR sa munisipyo. Opo. Na kung pwede sila lang sana yung papasok doon sa loob para makuha yung mga gamit ng mga bata kasi nandoon daw yung mga cellphones nila. Okay. Nakipag-away na yung mga parents na iba, yung mga estudyante. Sana maintindihan din kami. Isa pa sa napadapa ng magkasunod na lindol sa Manay, Davao Oriental, ang rectory ng San Ignacio de Loyola Parish. May permission na pwede na dito magdaos ng visa. Every Sunday pwede na kasi safe ito. O yung sinabi ng mga engineer. Ang damage ang total damage dito sa area mo ay yung rectory. Yung rectory. Nasaan ho yun? Nasa kabila po. Okay. Mga kapuso, yung rectory, ito po yung silid tulugan. Ito yung tiraan ng ating mga pare dito sa parokya. Dito rin ho sila tumatanggap ng mga bisita. Padre, tutulong sa akin, asan ho yun? Tatlong palapag po ang structure na ito. Padre, ano ang binabanggit sa inyo? Ito ba'y pwede pang pakinabangan po? Hindi na po kasi sabi ng mga engineers talagang siya, subject for demolition na talaga. Nakapagbanggit ba sa inyo? Magkano ang halaga mo kailanganin para ho ma-reconstruct ito? I think more or less mga 8 million. Ang ilang bahay naman sa isang bahagi ng barangay San Ignacio, muntik nang magulungan ng gumuhong bato mula sa kabundukan. Mga kapuso, ako po narito ngayon sa National Highway. Sakop po ito ng Manay, Davao Oriental. Kung inyong makikita, kinukumpuni na po ng mga taga Davao Oriental Electric Cooperative ang linya ng kuryente. Matapos po itong mapinsala, dulot ng pagbagsak ng malaking bato na yan na nasa aking likuran. Ang binabanggit ng mga residente, galing yan doon sa kabundukan na iyon. Buti mga kapuso, lumihis ang bato at hindi ho nabagsakan yung ating mga kababayang naninirahan dito ho sa paanan. Pero sa lakas ng pagyanig, hindi ho nakaligtas yung kanilang pader. Bumagsak ho yung bahagi ng pader na kanilang bahay dito ho
sa kanilang bakuran. Noong na time po na yun, nandun po kami sa loob, and then paglabas po agad, lumabas po agad kami kasi napakalakas po talaga. And then natakot po kami, baka po mahulugan kami ng kung ano doon sa loob. Ilang minuto po, ay bumagsak agad yung malaking bato ron. Buti na lang po hindi tumama rito sa amin kasi prone po talaga rito ng malaking bato. Maging ang opisina ng DENR Senro Manay napuruhan. Yung isang building namin sa admin building namin is hindi na hindi na operational. So ang ibang naka-office dito inilipat namin doon sa isa naming building. May nararamdaman pa rin ho ba kayong mga aftershock? Mayroon pa rin sir kami nararamdaman ngayon. Wala nang back. Balik tayo, Mel, Vicky, dito sa parokya ng San Ignacio de Loyola at nasa likuran ko nga po ang rectory. Ang tatlong palapag na istruktura, gusali na nagsisilbing tirahan po ng mga pari. At kung inyo ho makikita, binakate na ho ng mga naninirahang mga kasama natin dito sa simbahan ang naturang istruktura. Kailangan daw ho ng 8 to 10 million pesos para ma-reconstruct ang structure na ito. Sa pansamantala, Mel, Vicky, naninirahan yung mga pari, pati na yung ilan sa mga taong simbahang nariyan dati sa rectory, dito mismo sa gilid ko lamang, sa gilid ng simbahan. At wala talaga silang silid na nagagamit ngayon, kundi yung pasilyo ng simbahan dito sa gilid. Balik muna sa inyo dyan, Mel, Vicky. Bilang pag-iingat naman sa banta ng lindol at sa dumaraming kaso ng mga sakit na pangtrangkaso ang sintomas, 2 araw suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa Metro Manila. Nakatutok si Bernadette Reyes. Inabutan kong abala sa paglilinis ang mga tauhan ng Don Alejandro Roses Senior Science and Technology High School sa Quezon City. This past few months, medyo tumaas nga po yung number ng mga cases natin pagdating sa influenza. Yet, we always inform the students to take their vitamins at magkaroon ng sapat na pahinga. Naglilinis din sa ibang paaralan tulad sa Marikina. Wala munang face-to-face classes sa lahat ng publikong paaralan sa Metro Manila hanggang bukas. Inutos yan ng DepEd para sa disinfection at sanitation ng mga paaralan dahil sa tumataas na kaso ng influenza-like illnesses o mga sakit na pangtrangkaso ang sintomas. Pabor sa utos ang magulang na si Army Joy Banataw kahit pa iba pa rin anya ang face-to-face. Marami pong nag-a-absent, especially dun sa pangalawa kong anak na sa school nila. Maraming lumiliban ng classes. Gawa ng may mga sipon. Online sila, dami-meet nila yung mga students nila. Pero iba pa rin yung face-to-face po, yung kanilang interaction. Ayon sa Department of Health, edad 5 hanggang 14 na taong gulang, ang karamihan ng mga kaso ng influenza-like illnesses. Kaya naman mahalaga raw na hindi na papasukin sa paaralan ng isang bata kung merong sintomas, gaya ng ubo, sipon at lagnat, para hindi na kumalat ang sakit. Pag may ganyang suspension, hindi naman automatic na merong kaala-alarman na nangyayari. Ayon sa Department of Health, kabilang sa 3 pangunahing dahilan ng pagtaas ng influenza-like illnesses ang sintomas ng rhinovirus o common cold. Hanggang 4 na araw naman ang karaniwang incubation period ng ganyan. Pero sa ngayon, mas mababa naman ang bilang ng influenza-like illnesses kumpara sa parehong panahon nung nakaraang taon. Inaasahang dadami pa yan mula Nobyembre hanggang Pebrero. Yung pagbabago ng temperatura na yon ay nagiging dahilan rin para ang ating mga lalamunan ay maging makati kasi nagiging tuyo yung hangin. Lalo na ngayon no, na natapos na si habagat at papasok na si amihan. Payo ng DOH magsuot ng face mask, regular na maghugas ng kamay at alagaan ng katawan. Mas importante yung hygiene at ang mga estudyante na merong nararamdaman, kapag meron pong nararamdaman, wag na hong papasukin. Sa parehong utos ng DepEd ay isasabay na rin sa face-to-face class suspension ang inspeksyon sa mga gusali para matiyak na matibay sa gitna ng sunod-sunod na lindol sa ibang rehiyon. Dinatnan kong ginagawa yan ng Quezon City High School na nagpaskil din ng mga dapat gawin sakaling lumindol. Tinatanggal namin yung mga hazard sa bawat classroom. Kinukulayan din namin yung mga nag-fade ng mga arrows namin for evacuation. At magdi-disinfect din po kami. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.
Simula bukas hanggang October 31 naman, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Laguna, pero hindi po dahil sa mga sakit. Ayon sa Kapitolyo, paghahanda ito sakaling gumalaw ang West Valley Fault. Online o modular muna ang mga klase habang iniinspeksyon ng provincial government ang kalidad ng mga bagong school building. Hinikayat ding patibayin ang mga tahanan sa probinsya, lalo't may mga lugar sa Laguna na dinaraanan ng West Valley Fault. Nauna nang sinabi ng PHIVOLCS na hindi matitrigger ng malalakas na lindol sa bansa ang paggalaw ng West Valley Fault dahil malayo ito sa epicenter ng mga naunang lindol. Kahit na bare months na, hinay po sa pagsisindi-sindi ng mga ilaw pumasko. May dagdag singil kasi ang Meralco dahil sa mas mataas na generation charge. Alamin ko magkano sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Dahil makulimlim ang panahon na kasindi ang ilaw ni Aling Elvira halos buong maghapon, kailangan daw kasi niya ito sa kanyang karinderya. Kaya nagtitipid daw siya hanggat kaya. Gaya ng paglimita sa paglalaba sa washing machine. Hindi na rin daw siya gumagamit ng ibang appliances. Yung di kuryente na lutuan, ref, yan naman ang malakas eh. At saka yung yung tawag rice cooker. Hindi na kami nag-rice cooker. Kasi kami sa washing. Halos araw-araw mag-washing kay marami kami. Kaya damaraw ni Aling Elvira tuwing may taas singil sa kuryente, gaya ng papasok sa Meralco bill niya ngayong Oktubre. Sabi ng Meralco, para sa kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours, 47 pesos ang madaragdag sa inyong bill. 70 pesos naman sa kumukonsumo ng 300 kilowatt-hours. Ang dahilan daw, ang paghina ng piso kontra dolyar na nagresulta sa mas mataas na generation charge. Ngayon talaga it was the peso-dollar exchange rate. The peso depreciated by more than 1 peso. So from 57.13, naging 58.20. The exchange rate that is used for the October rates. Tiniyak din ng Meralco na naghahanda sila para sa malakas na lindol sakaling tumama ito sa Metro Manila. Gaya ng pagpapatibay sa kanilang mga pasilidad, kabilang na ang mismong gusali nila sa Barangay Ugong, Pasig City. Naghanda na raw sila ng kagamitan sa iba't ibang lugar at meron na ring susunding protocol sakaling mangyari ito. Rest assured, Meralco has prepared itself. We have contingency measures in place and we are ready to respond in case, wag naman sana, a situation such as what happened recently will occur. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Binangga ng China Coast Guard ang isang barko ng Pilipinas sa Sandy Cay na bahagi ng Pag-asa Island at nasa teritoryo na ng Pilipinas. Hinarang at binomba rin ng tubig ng China ang dalawang barko ng Pilipinas. Nakatutok live si Bam Alegre. Bam! Vicky, patuloy ang joint operation ng BFAR at PCG dito sa West Philippine Sea bilang bahagi ng Kadiwa Mission para sa ating mga mangingisda. Panibagong serye ng harassment mula China ang naranasan ng ating mga barko. Nagsagawa ng Maritime Patrol ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Sandy Cay nang salubungin sila ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Yan ay kahit bahagi ang Sandy Cay ng territorial waters ng Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Narito na tayo ngayon sa vicinity ng Sandy Cay at makikita ninyo itong barko ng China Coast Guard ay papalapit dito sa kasamahan nating BFAR vessel na Datu Pagbuaya. Agresibo ang pag-water cannon ng CCG Vessel 21559 sa BRP Datu Pagbuaya. Di ito na kontento sa pagbomba ng tubig sa likod ng barko. Binunggupan ito ang stern ng vessel. Nagkaroon ng minor structural damage ang barko pero walang nasaktan sa mga sakay nito. Maya-maya pa ang sinasakyan namin BRP Datu Sanday ng BFAR ang pinuntirya ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia.
nakailang maniobra at pihit na yung ating barko at patuloy pa rin tayong naharangan tulad nitong Chinese Maritime Militia vessel sa ating likuran. Ang dahilan ng pagharang itong Sandy Cay sa ating likuran, isa sa mga binabantayan nating teritoryo dito sa West Philippine Sea. Coral Reef na may sandbank ang Sandy Cay o Pag-asa Cay kung ating tawagin. Unoccupied ito pero mahigpit itong binabantayan ng China. Habang umuusad ang BRP Dato Sanday, sinimulan ng buksan ng China ang kanilang mga water cannon. Pati ang mga Chinese Maritime Militia meron ding water cannon. Hindi nagpatinag dito ang BFAR at nagsagawa ng mga radio challenge. Stop these unsafe maneuvers and do not interfere with this legal patrol. Over. This is China Coast Guard vessel 5102. You have violated the laws under the regulation of the People's Republic of China. The Philippines has sovereign rights. You must stay clear of our route. Over. Habang patuloy ang paglalayag ng mga BFAR vessel, nagpalipad naman ng China ng helicopter na may tail number 51 na sakay ng People's Liberation Army Navy Vessel 533. Kasalukuyan pa rin nating isinasagawa ang maritime patrol dito sa Sandy Cay. Makikita ninyo may helicopter mula China at hindi bababa sa 17 na bilang kong mga barko. Pinaghalong China Coast Guard at Chinese Maritime Militia ang nakablockade sa atin ngayon dito sa Sandy Cay. Matapos bombahin ng tubig at banggain ang BRP Dato Pagbuaya, sunod nitong tinarget ang sinasakyan nating BRP Dato Sanday. Pumesto ito sa likod ng aming barko at saka nagbukas muli ng water cannon at binugahan ng aming barko. Sa mga oras na ito, kasalukuyan naman nagbubuga ng tubig sa ating likuran, itong China Coast Guard vessel. Pero wala naman nasaktan sa mga sakay ng BRP Dato Sanday at hindi rin nagtamo ng pinsala ang barko. Sa monitoring ng Philippine Coast Guard, hindi bababa sa 15 ang mga barko ng Chinese Maritime Militia, habang may 5 China Coast Guard vessel at 1 barko ng People's Liberation Army Navy na may dalang helicopter sa palibot ng Pag-asa Island. Vicky, maganda ang panahon ngayon dito sa West Philippine Sea at sa aking bilang. Hindi bababa sa 5 barko ng China ang nakapalibot sa ating posisyon. Live mula rito sa West Philippine Sea para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre. Hihilingin ng Independent Commission for Infrastructure sa Korte na citing contempt si dating Congressman Zaldico kapag hindi siya sumipot sa pagdinig ng komisyon bukas. Kaugnay pa rin niya ng maanumalyang flood control projects. Nakatutok si Joseph Morong. Sa dalawang ipinatatawag bukas ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, tanging si dating House Speaker Martin Romualdez ang nagpasabing handang humarap sa komisyon. Walang pasabi si dating Congressman Zaldico na nasa ibang bansa umano. Kaya kung hindi sisipot, magpepetisyon ng ICI sa Regional Trial Court o RTC para i-cite in contempt si Ko. That's the process because as I mentioned before, there's no contempt powers by the ICI. So the process there is pupunta kami sa korte. Kung aaprubahan ng Regional Trial Court ang petisyon ng ICI, ay maglalabas ito ng arrest warrant laban kay Ko. Sa ngayon ay nasa Immigration Lookout Bulletin lamang si Ko, kaya minomonitor lamang ang galaw at hindi rin pwedeng pigilang bumiyahe. Wala ring arrest warrant laban kay Ko para dakpin siya. So help me God. Samantala, nakapanumpa na si dating PNP Chief General Rodolfo Azurin, natatayo rin lang bilang Special Advisor at hindi rin investigator, tulad ng pinalitan niyang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Hindi po ako yung investigator, but I'm always at the disposal po ng ating chairman. Ako po yung parang liaison or coordination, magko-coordinate sa AFP, PNP, as well as sa National Bureau of Investigation. As well as siguro kung utusan po niya ako na mag-conduct po ng intel gathering. Panawagan niya pagkatiwalaan ng ICI at mga miyembro nito kahit hindi isinasa publiko ang mga pagdinig ng komisyon. I don't see po any reason na pagsuspetsahan po natin ang kredibilidad, integridad po ng ICI. Dagdag pa niya Surin, hindi sagot ang mga panawagan sa mga militar at pulis na sumama sa krusada kontra korupsyon. Their call is valid and their cause is just. Yet we must remember, real change cannot be achieved through division, chaos, or violence. Revolutions in the streets
may topple governments, but they do not always heal a nation. Sa 421 suspected ghost projects na natukoy ng DPWH mula 2018 hanggang 2024, pinakamarami sa Luzon, kasunod ang Visayas. Meron namang 51 na suspected ghost flood projects sa Mindanao. I-inspeksyonin daw ito ng mga pulis at mga taga-AFP Engineering Brigade. Binigyan ng ICI ang sarili nito ng hanggang sa susunod na 3 linggo para makapaghain ang tinatayang 15 mga reklamo sa Ombudsman. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Umarangkada na ang 3 araw na transport strike ng grupong Manibela. Nagtipon ang grupo sa Philcoa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Inirereklamo nila ang umunoy panggigipit at pagpapahirap sa kanila ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC. Aligasyon nila, kahit kasi maayos ang kanilang mga papel at kompleto ang mga dokumento, hinuhuli at pinapatawan sila ng mataas na multa. Sagot naman ng SAIC, ginagawa lang nila ang kanilang mandato. Hindi nila rehistrado ang mga hinuling miyembro ng Manibela noong nakalipas na linggo sa North Caloocan at Sucat sa Parañaque. Nakaalalay naman ang mga tauhan ng MMDA para hindi makaapekto ang protesta sa daloy ng trapiko. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Double the fun ang hatid ng maghihiwalay na fanmate ni ex-PBB housemate Vince Maristella at ng P-pop group na Cloud7. Ang kani-kanilang ganap kasama ang Rainbows at Vincy's sa chika ni Aubrey Carampel. It's a day well spent para kay ex-PBB housemate Vince Maristella na nakabonding ang fans nitong weekend. Galing pa raw sa iba't ibang lugar ang Vincy's na may dala pang regalo para sa Sparkle artist. Grateful si Vince sa overflowing love and support na natatanggap mula sa kanyang fans. Sobrang na-appreciate ko yung efforts nila. Masarap lang din sa pakiramdam na makita yung mga fans ko at makita silang napapasaya ko. Abala ngayon si Vince sa GMA Afternoon Prime series na Hating Kapatid na nagsimula ng mapanood sa Kapuso Network ngayong hapon. Gumaganap siya as Wesley na love interest ng karakter ni Cassie Legaspi. Very welcoming ng Legaspi family and para sa akin, thankful din ako kay Cassie dahil siya yung mga kapartner ko dito at napaka-komportable ako kasama siya at nag-e-enjoy talaga ako kapag nasa taping ako. Excited and curious na rin daw si Vince sa next batch of housemates na papasok sa bahay ni Kuya para sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Siyempre, ibang-iba yung dynamics yan. Curious din ako in a way dahil hindi ko alam kung paano nila tatanggapin ang mga challenges ni Kuya. Nitong linggo naman, nagdaos din ng fan meet ang Kapuso P-pop group na Cloud7. Dinaluhan niya ng kanilang fans ang Rainbows. Bilang pasasalamat sa suporta, naghandog ng performances ang grupo featuring their newest single, 7 Days. Super happy po namin dahil sa halos 2 years po namin na magkakasama, nandito rin po yung Rainbows namin. So maraming salamat po sa Rainbows. Sobrang sayo ko po kasi kanina habang nagpe-perform kami, ramdam namin yung energy. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.